Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Bilang ng mga Pilipinong may trabaho, dumami noong Nobyembre versus Oktubre 2025. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayo. Dumami ang mga Pilipinong nagkaroon ng mayroon pa ring trabaho at negosyo para sa buwan ng Nobyembre na nakaraang taon. Ito ang lumalabas sa ulat ng Philippine Statistics Authority kung sa 95.6% ang naitalang employment rate o bagda ng mga Pilipinong mayroong trabaho. Katumbas ito ng 49.26 milyong Pilipino na siyang mas mataas kumpara sa 48.62 milyon na mayroong trabaho ng buwan ng Oktubre. Nananatili ng mga services sector ang may pinakamalaking ambag sa employment rate sa 62.1% na sinundan naman ng sektor ng agrikultura at industriya. Kasunod dito, bumaba rin ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa 4.4% mula sa 5.0% noong buwan ng Oktubre. Katumbas ito ng 290,000 na bawas sa 2.54 milyong unemployed persons na naitala noong buwan ng Oktubre, pero higit kalating milyon taas pa rin ito para sa 1.66 million unemployed workers noong taong 2024 sa kaparehong buwan. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, bagaman may mga sektor na tumaas ang bilang ng mga nagkatrabaho ay hindi ito nakita sa ibang sektor sa kabadong Bermans. Aniya, isa sa mga dahilan na yung pananalasan ng bagyong Tino o Tuwan noong Nobyembre nakapekto sa kanilang trabaho, lalo na sa sektor ng restaurant at food services at retail trade. Samantala, bumaba rin ang bilang ng mga underemployed o mga taong naghanap ng karagdagang oras ng trabaho sa 10.4% o 5.11 underemployed workers mula sa 12.0% noong buwan ng Oktubre. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, LTO iginiit na tama ng paninikit at naging proseso sa pagtubos ng lisensya ng anak ng isang transport vlogger. Nanindigan si LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao na tama ang prosesong ipinatupad ng mga tauhan ng ahensya sa nakumpiskang lisensya ng anak ng transport vlogger na si James Dican. Ito ay kasunod ng isinagawang investigasyon ng LTO matapos mag-viral online ang post ni Dican kaugnay ng insidente. Sa isang pulong balitaan, nilinaw ni Asep Lacanilao na may sapat na basehan ang reckless driving violation matapos umanong tumawid sa double solid lane ang anak ni Dican na nagdulot ng trapiko sa Skyway noong December 18, 2025. Napag-alaman din ng LTO na hindi rehistrado ang ginamit na sasakyan dahil tanging vehicle sales invoice mula importer patungong dealer lamang ang naipresenta at walang opisyal na rehistro. Ayon sa umiiral na patakaran, ang pagmamaneho ng hindi rehistradong sasakyan ay maaari ring ituring na reckless driving. Dahil dito, nag-issue na ang LTO ng show cause order laban sa dealer para pagpaliwanagin kung bakit pinayagang ilabas ang sasakyan ng walang kumpletong dokumento. Nilinaw rin ng LTO na ang 15-day period sa pagsettle ng violation ay calendar days, hindi working days, alinsunod sa traffic adjudication rules, at responsibilidad ng motorista na isaalang-alang ang mga holiday sa pag-asikaso ng kanilang obligasyon. Sa ngayon, pinadalhan na ng Sipina ang kampo ni Dican at pinahaharap sa LTO sa Lunes, January 12, gayon din ang enforcer na nanghuli para maging malinaw ang lahat ng detalye. Kasabay nito, nanawagan ang LTO sa publiko na maging responsable sa pagmamaneho, at maging maingat at patas sa pagpapahayag ng hinaing, lalo na sa social media. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM Edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.